Breaking news, Supreme Leader ng Iran hindi matagpuan. Tumakas na ba siya? At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Bago pa tuluyang lumitaw ang mga tanong tungkol sa Iranian leadership, isang matinding pag-atake sa Jordan ang nagtulak sa United States na palawakin ang kanilang military operation laban sa Iran. Ang Jordan ay matagal ng security partner ng United States sa Middle East. Dahil sa lokasyon nito malapit sa Iraq, Syria, Israel at Saudi Arabia, mahalaga ang bansa sa military operations, intelligence gathering at paglaban sa mga armadong grupo sa rehiyon. May mga American service members na nakadeploy sa Jordan upang bantayan ang mga military facility at suportahan ang regional security operations. Isa sa mga pangunahing taong sangkot sa naging tugon ng Amerika ay si President Donald Trump. Bilang Commander-in-Chief ng United States Armed Forces, siya ang may kapangyarihang mag-aproba ng malalaking military operation at magdesisyon kung paano tutugon ang bansa kapag may American personnel na inatake. Matagal nang matigas ang posisyon ni Trump laban sa Iran. Para sa kanyang administrasyon, hindi dapat payagang magkaroon ng Tehran ng nuclear weapon. Naniniwala rin siyang kailangang pigilan ng Iran sa pagpapalawak ng missile program nito at sa pagsuporta sa mga armadong grupo sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Pero naging mas personal ang sitwasyon ng tamaan ng Iranian missile at drone attack ang isang American military base sa Jordan. 3 American service members ang nasawi sa naturang pag-atake. 2 sa kanila ang kinilalang sina First Lieutenant Tyler James Feehan at Private Isabella Gonzalez. Si First Lieutenant Tyler James Feehan ay 25 years old at mula sa Hawaii. Naka-assign siya sa Fort Bragg sa North Carolina. Bilang isang First Lieutenant, kabilang sa kanyang tungkulin ang pamumuno at paggabay sa mga sundalong nasa ilalim ng kanyang unit. Si Private Isabella Gonzalez naman ay 19 years old at mula sa Texas. Naka-assign siya sa Ansbach, Germany bago siya na-deploy para sa operasyon sa Middle East. Bata pa lamang siya pero bahagi na siya ng isang misyon na inilagay siya sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon. May isa pang sundalong Amerikano na namatay sa parehong pag-atake sa Jordan. Samantala, isang ika-4 na American service member ang namatay sa Iraq habang nagsasagawa ng controlled detonation sa isang unexploded device na nagmula sa Iranian drone attack. Ang controlled detonation ay isang proseso kung saan ligtas na pinapasabog ng explosive steam ang isang bomba, missile o drone na hindi sumabog ng tama. Ginagawa ito upang hindi na ito makapinsala sa mga sundalo at civilian na nasa paligid. Pero sa insidenteng ito, namatay ang American service member habang isinasagawa ang delikadong operasyon. Dahil sa 4 na pagkamatay, agad na tumaas ang pressure sa White House at Pentagon na magbigay ng matinding sagot. Ayon kay President Donald Trump, labis na ikinalungkot ng kanyang administrasyon ang pagkamatay ng mga sundalo. Ayon sa kanya, ang panibagong pag-atake laban sa Iran ay isinagawa bilang pagkilala sa mga American service members na nagbuwis ng kanilang buhay. Hindi na lamang nuclear facilities at Strait of Hormuz ang pinag-uusapan ng Washington. Ang pangunahing usapin ay ang direktang pagkamatay ng mga sundalong Amerikano dahil sa Iranian attacks. Para sa United States military, ang hindi pagsagot ay maaaring makita ng Iran bilang kahinaan. Maaari rin nitong hikayatin ang Tehran at ang mga kaalyado nitong armadong grupo na maglunsad pa ng panibagong attacks laban sa American bases. Pero kailangan ding pag-isipan ng United States ang lawak ng kanilang magiging retaliation. Kapag masyadong limitado ang sagot, maaaring hindi nito mapigilan ang Iran. Kapag sobra naman ang pag-atake, maaaring lumawak ang conflict at madamay ang iba pang bansa sa Middle East. Dito pumasok ang papel ng United States Central Command o CENTCOM. Ang CENTCOM ang military command na namamahala sa American operations sa Middle East at sa mga kalapit na rehiyon. Sakop nito ang mga operasyon sa Iran, Iraq, Jordan, Syria, Bahrain, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates at iba pang strategic locations. Responsibilidad ng CENTCOM na tukuyin ang missile sites, drone facilities, command centers at surveillance positions na ginagamit ng Iran. Sila rin ang naghahanda ng target list na maaaring aprubahan ng White House at Pentagon. Ayon sa United States military, ang pangunahing layunin ng retaliation ay bawasan ang kakayahan ng Iran na umatake muli sa mga American personnel at regional allies.
Hindi lamang ito simpleng paghihiganti. Layunin din nitong sirain ang mga pasilidad na ginagamit sa pagplano, pag-coordinate at paglunsad ng Iranian missile at drone attacks. Samantala, itinanggi ng Iranian side na dapat silang sisihin sa lahat ng nangyayaring kaguluhan sa rehiyon. Ang layunin ng retaliation ay bawasan ang kakayahan ng Iran na umatake muli sa mga American personnel at regional allies. Pero para sa Washington, malinaw ang kanilang posisyon. Kapag may American service members na pinatay, magkakaroon ng direktang military response. Pagkatapos ng pag-atake sa Jordan, mabilis na naghanda ang United States ng mas malawak na operasyon. Inilipat sa tamang posisyon ang mga fighter jets, bombers, surveillance aircraft, naval ships at aerial refueling planes. Kasabay nito, sinimulang bantayan ang mga posibleng target sa loob ng Iran. Hindi na lamang isang gabi ng retaliation ang inihahanda. Ang sumunod ay isang sunod-sunod na bombing campaign na tatama sa military command centers, missile launchers, drone facilities at iba pang strategic target ng Tehran. At sa pagsisimula ng operasyon, naging malinaw na hindi agad titigil ang United States hanggat nananatiling may kakayahan ng Iran na umatake. Umabot sa ikasiyam na magkakasunod na gabi ang malawakang airstrikes ng United States laban sa Iran. Ayon sa United States Central Command o CENTCOM, tinamaan sa operasyon ang military command centers, surveillance positions, missile launch sites, drone facilities at iba pang strategic military targets. Gumamit ang United States ng fighter jets, long-range bombers, surveillance aircraft at precision-guided weapons upang sabay-sabay na atakihin ang mga pasilidad ng Iran. Unang pinuntirya ang mga command center na ginagamit ng Iranian military sa pagpapadala ng orders sa kanilang missile at drone units. Kapag nasira ang mga pasilidad na ito, mahihirapan ang mga commander na mag-coordinate ng mabilis at organisadong retaliation. Kasunod na tinamaan ang surveillance positions at radar facilities. Ginagamit ng Iran ang mga ito upang makita ang papalapit na aircraft at missiles. Mahalaga rin ang mga radar sa pag-activate ng air defense systems. Tinarget din ang missile launch sites. Dito inilalagay, inihahanda at inilulunsad ang ballistic at short-range missiles na ginagamit laban sa American bases at mga kalapit na bansa. Kasama rin sa operasyon ang mga drone facility. Ang Iran ay gumagamit ng attack drones para sa reconnaissance, surveillance at direct strikes. Mas mura ang drones kumpara sa missiles, kaya kaya nitong magpalipad ng maraming units sa isang attack wave. Ayon kay President Donald Trump, matindi na ang naging pinsala sa military capability ng Iran. Ayon sa kanya, mayroon pang natitirang missiles at drones ang Tehran, pero malaki na ang nabawas sa kanilang manufacturing at launching capacity. Pinuntirya rin ng United States ang mga underground missile sites sa Tabriz, isang lungsod sa northwestern Iran. Ang mga pasilidad na ito ay itinayo sa ilalim ng lupa upang maprotektahan ang missiles, launchers at military personnel mula sa airstrikes. Hindi agad inilabas ang buong damage assessment sa Tabriz, pero ipinakita ng pag-atake na kaya ng United States na matukoy at tamaan kahit ang mga military facility na itinago sa loob ng tunnels at reinforced bunkers. Bukod sa physical damage, layunin din ng Amerika na pigilan ng Iran sa mabilis na pagpapalit ng kanilang mga nasirang sandata. Dahil dito, tinarget ang mga lugar na konektado sa paggawa, pag-iimbak at pagdadala ng missiles at drones. Bawat nasirang factory, warehouse at transportation route ay nangangahulugang mas kaunting sandata ang maaaring maipadala sa Iranian forces. Ayon kay Trump, kontrolado na rin ng United States ang galaw sa Strait of Hormuz. Iginiit niyang hindi na kayang kontrolin ng Iran ang waterway gaya ng dati dahil patuloy na sinisira ang kanilang coastal missiles, drones, surveillance systems at naval facilities. Kasabay nito, nagbabala ang White House na maaaring palawakin pa ang mga target kapag tumanggi ang Iran na baguhin ang kanilang military actions. Ayon kay Trump, maaaring isama sa susunod na attacks ang power plants at bridges na direktang ginagamit sa pagsuporta sa Iranian military. Mahalaga ang mga power plant dahil umaasa rito ang communication systems, radar stations, command centers at military factories. Ang mga tulay naman ay ginagamit sa paglipat ng missiles, fuel, ammunition, military vehicles at reinforcement mula sa isang rehiyon patungo sa iba. Kapag naputol ang electrical supply at pangunahing transportation routes,
mas mahihirapan ang Iran na magpatuloy ng organized military operations habang nagpapatuloy ang airstrikes. Nanatiling aktibo ang Iranian missile at drone forces. May mga natitira pa rin silang short-range weapons na maaaring gamitin laban sa American bases sa Jordan, Iraq, Bahrain, Kuwait at United Arab Emirates. Pero sa bawat gabing lumilipas, patuloy na nababawasan ang kanilang launch sites, radar coverage, command centers at stockpile. Hindi lamang sandata at military facilities ang unti-unting nawawala sa Iran. May isa pang mas malaking problema na nagsimulang mapansin ng mga intelligence analyst. Sa gitna ng pinakamalaking military crisis ng bansa, hindi nakikita sa publiko ang kanilang bagong supreme leader. Sa gitna ng tuloy-tuloy na American airstrikes, hindi nakikita sa publiko ang bagong supreme leader ng Iran. Siya ang pinakamataas na political at religious authority ng bansa. Mas mataas ang kanyang kapangyarihan kaysa sa presidente ng Iran dahil siya ang may final authority sa military, foreign policy, nuclear program at mahahalagang national security decision. Pero mula nang mapatay ang kanyang ama sa US at Israeli strikes noong late February, wala pang malinaw na public appearance ang bagong supreme leader. Hindi rin siya nakita sa mahabang funeral ceremony para sa kanyang ama. Dahil dito, lumakas ang mga tanong tungkol sa kanyang tunay na lokasyon at kalagayan. Ayon sa isang Israeli security source, posibleng wala na sa Iran ang bagong supreme leader. May aligasyon din ang mga written statement na inilalabas sa kanyang pangalan ay inihahanda ng IRGC chief na si Ahmad Vahidi at ng iba pang senior officials ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Si Ahmad Vahidi ay isang senior Iranian military figure na may malawak na background sa security at defense operations. Bilang bahagi ng mataas na leadership ng IRGC, may access siya sa military command structure at sa mga sensitibong desisyon ng Iranian government. Kapag totoo na ang IRGC ang naghahanda ng mga statement ng supreme leader, posibleng ginagamit lamang ang kanyang pangalan upang ipakitang normal pa rin ang pamumuno sa Tehran. Tatlong posibleng dahilan ang lumalabas kung bakit hindi siya nakikita. Una, maaring umalis siya sa Iran at dinala sa isang secret location para sa kanyang seguridad. Ikalawa, maaring nasa loob pa rin siya ng bansa pero hindi kayang humarap sa publiko dahil sa kanyang kondisyon. Ikatlo, maaring may mas malubhang nangyari sa kanya na ayaw mo nang kumpirmahin ng Iranian government. Sa ngayon, walang malinaw na video, live speech o public event na nagpapatunay kung nasaan siya. Wala ring direktang mensahe mula sa kanya na makikitang personal niyang binabasa o ipinapahayag. Ayon kay defense analyst Jonathan Schanzer, ang mahalagang problema ay hindi lamang kung buhay o nasa Iran pa ang supreme leader. Ang mas malaking tanong ay kung kaya pa ba niyang mamuno at magbigay ng final order. Kapag wala siyang aktibong kontrol, maaaring ang IRGC na ang nagpapasya sa missile attacks, drone operations at retaliation laban sa American bases. Maaari ring sila ang nagdedesisyon kung tatanggapin o tatanggihan ng Iran ang anumang diplomatic proposal. Malaking problema ito para sa United States at sa mga bansang gustong makipag-negotiate. Kahit makipag-usap ang Iranian diplomats, walang kasiguraduhan na susundin sila ng military commanders. Kapag walang malinaw na supreme leader, maaaring magkahiwalay ang direksyon ng civilian government at ng IRGC. Ang mga diplomat ay maaaring humingi ng ceasefire, habang ang military leadership ay patuloy na naglulunsad ng missiles at drones. Dahil dito, mas nagiging mahirap tukuyin kung sino talaga ang may final authority sa Tehran. At habang hindi lumalabas ang supreme leader, mas lumalakas ang posibilidad na ang IRGC na ang tunay na kumokontrol sa Iran. Habang hindi nagpapakita sa publiko ang bagong supreme leader, mas lumalakas ang kontrol ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC sa mahahalagang desisyon ng Iran. Ang IRGC ay hindi ordinaryong bahagi lamang ng Iranian Armed Forces. Isa itong powerful military at security organization na direktang nagpoprotekta sa Islamic government ng Iran. Hawak nito ang malaking bahagi ng ballistic missile program, attack drones, intelligence operations, internal security at mga armadong grupong sinusuportahan ng Tehran sa iba't ibang bansa sa Middle East. May sarili ring itong ground forces, Navy, Aerospace Force at intelligence network. Dahil dito, kaya nitong magsagawa ng military operations
kahit walang direktang partisipasyon ang regular Iranian military. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang mga senior commander ng IRGC ang posibleng nagbibigay ng orders sa missile at drone units ng Iran. Sila rin ang maaaring pumipili kung anong American base, commercial vessel o regional target ang aatakihin bilang ganti sa airstrikes ng United States. Ayon kay defense analyst Jonathan Schanzer, tatlong posibilidad ang maaaring dahilan ng pagkawala ng supreme leader sa eksena. Maaaring nasa labas siya ng Iran, incapacitated o hindi na kayang mamuno. Ayon sa kanya, anuman sa mga sitwasyong ito ay maaaring magbigay sa IRGC ng mas malaking kontrol sa decision-making ng Tehran. Kahit bago pa mawala sa publiko ang Supreme Leader, malakas na ang impluensya ng IRGC sa Iranian government. Malapit ang posisyon ng dating Supreme Leader sa mga military commander ng Revolutionary Guard. Pareho silang tutol sa pagsuko ng missile capability, nuclear infrastructure at regional military influence ng Iran. Dahil dito, maaaring walang malaking pagbabago sa kasalukuyang military strategy ng Tehran. Ayon kay Schanzer, maaaring ipagpatuloy ng IRGC ang pagtanggi sa anumang kasunduang nangangailangan ng dismantling ng kanilang military capability. Maaari rin nilang palawakin ang digmaan sa pamamagitan ng pag-target sa regional allies ng United States. Isa sa mga senior figure na binabanggit sa reports ay si Ahmad Vahidi. Si Ahmad Vahidi ay isang matagal ng Iranian military at security official. Nagsilbi siya sa matataas na posisyon sa IRGC at Iranian government. Dahil sa kanyang karanasan sa military planning at national security, maaari siyang magkaroon ng malaking papel sa pagbuo ng mga statement at desisyong inilalabas sa pangalan ng Iranian leadership. Kapag ang IRGC na ang naghahanda ng official messages ng Supreme Leader, posibleng kontrolado na rin nito ang impormasyong inilalabas sa Iranian public. Maaari nilang piliin kung anong military success ang ibabalita, kung anong damage ang itatago, at kung paano ipapakita ang tunay na kondisyon ng leadership. Mahalaga ito dahil kailangan ng Iranian government na ipakitang buo pa rin ang kanilang command structure. Kapag nalaman ng publiko at mga military unit na walang malinaw na supreme leader, maaaring magkaroon ng pagkalito sa loob ng government. Maaari ring magtanong ang ibang commanders kung sino ang dapat nilang sundin at kung sino ang may legal authority na magbigay ng final order. Pero habang kontrolado ng IRGC ang military, intelligence at internal security, kaya nitong pigilan ang anumang agarang pag-aalsa o pagtutol sa loob ng Iran. May kakayahan din itong bantayan ang mga government official, military officer at civilian na maaaring kumontra sa kasalukuyang operasyon. Ang mas malaking problema ay ang pakikipag-negotiate ng ibang bansa sa Iran. Maaaring makipag-usap ang Iranian president at diplomats sa United States, Qatar, Pakistan o iba pang mediators. Pero kapag hindi pumayag ang IRGC, maaaring hindi maipatupad ang anumang ceasefire na mapagkakasunduan. Ayon sa mga analyst, posibleng sabihin ng Iranian diplomats na handa silang magbukas ng Strait of Hormuz at itigil ang attacks sa commercial ships. Pero kung patuloy namang magpapalipad ng missiles at drones ang IRGC, mawawalan ng halaga ang kanilang mga pangako. Dito makikita ang dalawang posibleng sentro ng kapangyarihan sa Iran. Ang civilian government ang humaharap sa international community at nagsasagawa ng diplomatic negotiations. Samantala, ang IRGC ang may aktual na kontrol sa maraming sandata, military units, at operations sa loob at labas ng bansa. Kapag magkaiba ang kanilang desisyon, masusunod ang grupong may hawak ng missiles, drones, security forces, at communication system. Maaari ring gamitin ng IRGC ang patuloy na airstrikes bilang dahilan upang palakasin pa ang kanilang kapangyarihan. Maaari nilang sabihin na nasa emergency situation ng Iran at kailangang limitahan ang political debate, media reporting at public protest. Sa ganitong paraan, ang military organization na dating nasa likod lamang ng supreme leader ay maaaring maging mismong sentro ng pamumuno. Pero may panganib din sa IRGC kapag sila na ang direktang gumagawa ng lahat ng desisyon. Kapag nagkamali sila ng target at maraming civilian o neutral countries ang madamay, sila rin ang direktang sisisihin. Kapag bumagsak ang economy dahil sa blockade at pagkawala ng oil exports, mahihirapan silang ipasa ang responsibilidad sa civilian government.
Kapag sunod-sunod ding mapatay ang kanilang senior commanders, maaaring magkaroon ng internal competition kung sino ang susunod na mamumuno. Sa ngayon, walang opisyal na kumpirmasyong tuluyan ng inagaw ng IRGC ang pinakamataas na kapangyarihan sa Iran. Pero malinaw na habang hindi nakikita ang supreme leader, mas umaasa ang bansa sa mga commander na may kontrol sa missiles, drones, intelligence at internal security. At habang lumalakas ang kontrol ng IRGC, mas nagiging agresibo rin ang sagot ng Iran. Sa halip na umatras, nagsimula itong magpalipad ng missiles at drones patungo sa mga lugar kung saan may American military bases. Kahit mga hulugan itong madadamay ang mga kalapit na bansa,